Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa bawat kaganapan, kapag napagnilayan, tuwirang masusumpungan mo ang katugunan. Bakit nga ba nagkakagayon? Ano ba ang dahilan? Ikaw mismo bilang anak ng Ama, matatawa, matutuwa ka pa. Buhay ba ang Ama? Pinakita lang po ng Panginoon kung paano yung pagmamalasakitan. Sapagkat si Mother umuwi ng Siraas. Sinalubong na nga lang po siya doon at hindi na hahakbang dahil wala na swelas. Buhay ba ang Ama? Para lamang mailigtas niya yung isang kapatid na may kahihiyan. Habang nagbabahagi po si kapatid na Mirna, binalik po yung kaganapan sa akin nung nag-graduate ng kolehiyo yung panganay ko. Naglilingkod na po ako noon kasi dahil nga po iniba ng Diyos ang isip at damdamin ko, wala na yung mga material things na sinasabing pinapahalagahan. Sabi po ng kabiyak ng puso ko ay bumili ka ng tsinelas mo, sandal, sapato. Sabi niya, sabi ko, sandali ka lang doon, bibili ka pa. Meron naman ako dyan. Naka-stock din po. Kahit pa sabihin mo signature, naka-stock din, mababakbak din pala. Pero napakabuti po ng Ama. Talagang napakadakila. Doon ko po nakita kung paano kanya talaga iligtas sa kahihiyan Alam niyo po ba nakapag-marcha na, nakapasok na kami doon sa loob ng PICC. Ngayon, naramdaman ko po yung tiyan ko kumakalam dahil napakaaga po ng graduation. Sabi ng anak ko, Ma, sige, lumabas ka na kung nagugutom ka, baka meron pong kainan dyan sa labas. Sige ka ako, anak, tumawag ka na lang sa akin pagka matatapos na, tawagan mo na lang kami ng papa mo. Sige po, Eka. Eksakto pong nakalabas naman ako dun sa kung saan pinagdarausan yung graduation. Alam niyo po, paglabas ko ganyan sa loob ng PICC, sabi ko, ba't wala yata akong takol yung paa ko? Yung ko? Naku, tawag po ako sa asawa ko. Sunduin mo ako din at hindi na ako makahakbang at yung aking yung natanggal ng yan na nga ba sinasabi ko sa iyo akalain mo baka akong kaganda-ganda. Pinaggaganyan-ganyan ko pa kako. Kasi paborito ko po yun Ganun po, di po ba kahit may luma tayong gamit, may paborito tayo? Sa madaling salita po naku, tawanan po kaming dalawa. Hindi na ako makakalakad na Pagdala ako ng tsinelas, may tsinelas ka naman dyan na extra sa sasakyan, sabi ko. At, malaki Eka, sabi niya, tsaka pang Eka, panlalaki. Baya mo na ako, wala mang nakakakilala sa akin dito. Sabi ko, purihin po ang Ama. Ngayon nung tapos na yung graduation, sabi nung kabiyak ng puso ko, hindi ba Eka tayo kakain? Nagugutom na yung anak mo. Ala, paano ka tayong pupunta ka ako niyan sa restaurant yung pa ako, yung chinelas ko. Sabi niya, di Eka, bumili ka dyan. Wala naman po kaming makitaan niya yun na malapit na bilihan. Punta ka pa ng mall. Pupunta ka pa ng, hindi pa tapos yung Mall of Asia nun hindi pa tapos yun. Dadaan ka ng Harrison, punta kami, sa Makati kami doon pumunta, doon. Nako, pagdating doon sabi, bumili ka na Eka. Huwag na, pauwi na nga ako, bibili pa. Alam niyo po, yun ang hindi kapanipaniwalang pagbabago ng isip ng tao. Na sa dating buhay mo marami kang kinahihiya. Hindi ka naman na dapat mahiya, walang hiya ka naman. Ginagawa mo na may kawalang hiyaan. Siyempre po, sa pride, biro mo nga naman
maglalakad kayo ganon, pero purihin, purihin, purihin ang Ama. Hindi po nangyari, minsan lang yan. Magtotok po kami dyan sa Candaba. Sipin niyo po, sinuot ko na, tsinelas na naman, na naka-stack. Nako, nararamdaman ko parang lumuluwag. Lumuluwag yung bumulong na ako. Si kapatid na Mirna rin, sabi niya, ay apo, sabi niya, yung tsinelas po, palit niyo po eka. Sabi niya, hindi, sabi ko, nandyan naman tayo sa palengke ng Candaba. Sabi ko po kay kapatid, ang mahirap po, wala akong dalang pera. Purihin ang Ama. So, buti na lang po si kapatid na Opel ay may dalang pera. Sabi niya, anong pong bibiling ko? Ano ba kung mag-talk ako kakong ganiri ang tsinelas ko? Sabi ko, sige, kahit yung tsanggidi yan, bili mo ko. Purihin ang Ama. Nakaraos po. Di nakaraos naman walate. Sa dating buhay mo yon, hindi na ako magtotok yung tsinelas ko, bakit yung po ba yung magsasalita? Buhay po ba ang Diyos? Hindi pa rin po natapos yon. May pangatlong istorya pa. Nag-the end na yon. Saka kaya itong nakaraan, sabi ng kabiyak ng puso ko, magbit-bit ka na eka. Siya rin lang hindi ka eka bumili. Hindi, bago ka ako yung galing Amerika. Sabi ko, hindi pa naisuot ka ako nung lang ka akong nag-anak ako ng kasal doon sa anak ko nung alagad ko. Kahit na ilang buwan na yun. Hindi ka ako maano. Siyempre po, hindi na sanay yung pa ako sa makikipot, lagi ng sandals na ganire. Dati po, nagsasapatos ka, nagsasandals ka. Ngayon hindi na, puro ganire na. Sa madaling salita po, yung po munang pangatlo. Pero ito pong pangapat, hindi na nabakbak. May istorya pa rin. Para magising kayo. Ngayon po may nagpa-bless po ng bahay sa akin dyan, sa may Dalayap, yung kapatiran. Sabi ko, galing din ka ako ng Amerika rin. Tsaka, stock lang yan, tamo, balat na balat. Sabi ko, ganan. Alam niyo po, aakyat po ng, mayroon pong taas yung bahay nila Nakapag-bendisyon na, eto na, umag-aaya ng magsisiuwi. Sabi ko ba, parang lumuluwag ka ako yung paa ko Sabi ko, nako, buti naman po yung isang aming kasama ng mga kapatiran, nakasama ko doon na nag-bless, papunta naman kami doon sa kay kapatid na Josie. Sabi niya, ay apo, nako, kayo na lang kaya ka akong pumunta roon at yung tsinelas ko'y patid na. Sabi ko, hindi po, meron po akong extra dyan, sabi niya. Kung sa bilang pagkatao, hindi match sa suot ko Di po ba? Dapat match dun sa suot mo. Alam niyo po, kung magtatanong ka, Panginoon, ba't pinabayaan mo ko? Panginoon, ba't pinaintulutan mo yaon? Di po ba? Pero wala pong pagtatanong sapagkat kasalanan mo yan Di po ba? Naghahangad ka dun sa, hindi po pala paghangad yun, pagtitipid, Siyempre po, bilang isang naglilingkod na hindi ka naman mayaman at talagang binabata mo, ano po ibig sabihin yan? Kung ano ang kalalagayan mo, mababata mo lahat yan para sa Panginoon. Sapagkat, sabi nga po, higpitan ng sinturon habang wala kang, ano po ba ibig sabihin ng matatanda? Sabi niya, kiputan mo eka ang sikmura mo, higpitan mo sinturon kung ikay nagugutom. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? At huwag mo ekang yapusin ang mahirap yakapin. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po meron namang extra si kapatid na Mirna, pero dahil yun ang nasa isip niya, ba't yun din ang sinuot? Ganon din naman po ako. Meron namang extra, ba't yun ang sinuot? Alam niyo po, diyan ka sinusubukan ng Panginoon kung ikaw ay nagbago na ba. Kung sa dating buhay mo, baka ipukul mo yung tsinelas na yun at napahiya ka, di po ba? Subalit, matatawa ka pa. Bakit? Kung sa dating buhay mo may pride ka, nilunok mo na lahat yung pride na yan. Sapagkat hindi ka makapaglilingkod sa Diyos kapag ma-pride ka.
Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos kapag ikaw ay marami pang iniisip nakakahiya, puro nakakahiya, walang hiya ka naman. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, o ito po, yung pangatlo, pang-apat, sabi, magsiguro ka na eka, mamaya eka na naman eka kung kailan nandun. Hindi, sabi ko, hindi, buti po, napaka-galing. Dinala po yung isang tsinelas ko. Nung ako yung nakatayo na, mapakahaba po ng pila. Ala, nararamdaman ko, masakit na yung paa ko. Tinawagan ko po, pakidala mo dito ka ako yung yan na nga ba sinasabuti na lang eka, dinala ko. Kung hindi eka, maganda nga suot mo, titika-tika ka naman. Buhay po ba ang Diyos? Napakadakila ng Panginoon. Oo nga po ngayon may napagmasdan ako habang naglalakad. Di po ako naninira o hindi rin po ako nanghusga, no? Doon lang man po sa sinabing, maganda nga yung suit mo, titika-tika ka naman, tinitiis mo dahil sa gusto mo kasosyalan kahit masakit, tinitiis mo, no? Ano po ba ibig sabihin? Ngayon merong nagmamarcha na, no? Naglalakad. Nakita ko yung isa, sabi niya, ganyan po yung heels niya, ganyan kataas. Diyos ko, sabi ko, hindi bali nang hindi ako sosyal, kaysa naman kung maglakad ako ganon. Tapos po may nagtuwad. Ganyan kataas yung ata ko. Nakuwawang-awa po ako. Sabi ko, Diyos ko, wag po sanang napilay. Panginoon. Sabi ko, ano yun hindi naman po ako magkasunod. Nasa hulihan pa po kami. Naku, nagkagulo yung mga tao. Sabi nila, bakit? Sabi ko, Mama, may nagtuwad daw po sa hagdanan. Naku, kawawa naman kasi ang hills ganyan. Buhay po ba ang Diyos? Mama, nakakatuwa po, no? Napakadakila talaga ng Ama. Ano po, sa tao po ba? Sa Ama po ba yung pagkakamali na yun o sa tao? Ang tao po kasi makapagpasosyal lang, makapagpasikat lang, kahit minsan nahihirapan, nasasaktan, naisigi pa rin, Mga mahal, kumisan, yan po yung ugali ng taong dapat pagnilayan. May mga ugali po ang tao na yung bang hindi na tama, hindi pa rin isusuko. Basta mapakita pa rin na siyang magaling, siyang maganda, siyang mabuti, siyang ganon. Po? Pero alam niyo po, pag binago na ng Diyos ang isip at damdamin mo, wala na lahat sa iyo ang mga bagay na para sa iyo ay maganda, subalit mali pala, pangit pala sa pananaw ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kapag nasa Kanya ka, kahit pangit basta komportable ka. Kapag kilala mo na ang Panginoon, kahit na luma, basta hindi mo ninakaw, hindi mo minalang hiya. Kahit na pagkatagal-tagal na, ang mahalaga, wala kang pinerisyo at pinasakitan, masaya ka na. Subalit, kapag nasa pagkatao ka, gagawin mo ang lahat para lamang maging sikat ka. Buhay ba ang Ama? Ang minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang lahat ay nababago, ang lahat ay mababago, ang lahat ay mapagbabago, nasa tao lamang para maging ganap ang pagbabago. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa lahat, pagharian kayo ng marapat, makaunawa kayong ganap. Kaya walang nakakahiya, Diyan mo nakikita kung paano kumilos ang Diyos Ama sa buhay mo, kung paano Kanya pinagtitibay, kung paano Kanya inaaliw, kung paano Kanya binibigyan ng kaparaanan. Kaya't kung siya nga hanapin at masusumpungan, ang lahat ay may kasiyahan. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba ukol sa tsinelas? Boots, mga heels. Alam niyo po, kung minsan, nang dahil sa bagay, nagkakasala ang tao. Na dapat, kung ano man ang mithiin mo sa bagay, hindi maging daan ng kasalanan. Buhay ba ang Ama?
Kung minsan nang dahil sa pagkain, nagiging daan ng kasalanan. Na dapat, kung kilala mo ang Ama, masyahan ka at makontento sa kung ano ang kinakain mo. Buhay po ba ang Ama? Kung minsan, dahil sa mithiin, dahil sa minimithi, nagiging daan ng kasalanan. Ang pagmimithi ay hindi dapat nagiging daan ng pagkakasala, kundi dapat sa lahat ng mithiin at pangarap sa buhay, huwag maging kasalanan mo bago makamtan ito. Buhay ba ang Ama? Kung minsan, nang dahil sa karamdaman, marami ang sumusuko at susuko na. Subalit, kapag napagnilayan mo, nang dahil sa karamdaman, dapat lalo ka pang nakalapit, lalo ka pang nakakilala sa Ama. Maraming kung minsan nagaganap sa buhay ng tao na hindi kayang ipaliwanag at hindi kayang tanggapin. Subalit kung matatanggap lamang ng bawat kaganapan, ang bawat kaganapan ng bawat nilalang, alam nyo baga, madali sa kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag ang katotohanan, ang buhay ay napakahalaga. Maraming paraan ng Ama, subalit dahil hindi mo batid kung ano ang paraan niya para sa buhay mo, ikaw na anak niya ay maghahanap ka ng kaparaanan na kapag nakita mo ang paraan na yaon, sa simpleng paraan niyang pinakita at nakamtan mo na bago ang takbo ng buhay mo. Kung minsan naman, ang dami mo ng paraang hinahanap sa buhay mo, hindi mo pa makamtan ang katighawan at pagkalaya mo. Marami, napakarami ang nagaganap sa buhay ng tao. Subalit, ang pinakamarapat na maganap at dapat maging ganap sa buhay ng tao, huwag maging daan ng kasalanan ang anuman sa buhay niya, dapat na nagaganap, Ama pa rin ang matanggap. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa lahat ng sandali, wala kang sasandigan, aasahan, walang papatnubay, maliban siyang may-ari ng kalahat-lahatan at may paraan na maibibigay sa iyong buhay. Sapagkat ang Ama, ang kataas-taasan, ang walang hanggan at walang katapusan, maging walang kamatayan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay nga po ba ang Ama? Minsan magtatanong ka, bakit ganon, bakit ganyan? Subalit, kung mababatid nyo lamang ang nagaganap sa mga naglilingkod na nagpapakatapat at tapat na naglilingkod, mapapalakas ang inyong kalooban. Kung tatanggap kayo, kung maniniwala kayo, kung pagsusumikapan din ninyong magawa at gawin ang dapat at marapat para kayo'y maging ganap sa pananaw ng Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nektaramanehan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Mga kawikaan na kung pagninilayan ay pawang katotohanan tulad ng kawikaan na mula sa banal na aklat na binabasa ng tao na nahayag ito sa pamamagitan din ng kadakilaan ng Ama sa talinong bahagi sa mga ginamit niya na kung pag-aaralan ay tunay na kaiinam. Ang taong nakaaalam ng kanyang sinasabi, daig pang may ginto at alahas na marami. Tama po ba yun? Totoo po yan. Sapagkat ang karangalan ng tao sa lupa, sa iba't ibang karangalang nakakamtan, minsan sa iba kayamanan, katalinuhan, mabuting kapalaran bagang tinatawag. Subalit, yaong walang sisikil sa damdamin mo at walang manunumbat na budhi sa iyo, na bawat sinabi mo'y maaliwala sa kalooban mo, malinis sa puso mo,
at patag na nagdudulot sa iyo isang kayamanan sa buhay ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mahalaga ang pananalita, subalit kung ang pananalita ay nakapagdudulot ng hindi tama, ito ay bahaging hindi marapat na ginagawa ng tao sa lupa. Tama po ba? Kaya sa lahat, mithiin mong maging ganap, subalit hindi ganang sa sarili mo magmumula, kundi sa kung sino ang pinagmulan ng iyong buhay, doon mo rin masusumpungan ang kaganapang ika'y maging mabuting anak at maging ganap na anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, muli pagharian kayo. Sino na po ang nilagnat? Marami nang nilagnat, ano? Alam niyo po, kumisan masasabi mo, ginagamit ka ng kapwa mo tao, no? Kasalukuyang may magtatanong sa iyo kung ano po yung gamot sa ganito, gamot sa ganyan. Subalit, sa katotohanan lang po kung sa dating buhay ko, bagot na po ako dapat kagabi. Baka sabihin ko, ayoko munang maglingkod ngayon. Bakit po? Pagkatapos ng gawain, sa bandang hapon, taas na lagnat ng isang apo ko. Yung dalawa, medyo nakatighaw na. Tapos yung isang manugang naman, may iyak sa sakit ng ulo, sa spinal. O tapos, maya-maya sasabihin, may lagnat din ang isang anak mo. Alam niyo po, habang ang ina, ang aking manugang ay dumadaing, ang aking namang apo ay nag-aapoy sa lagnat. O anong oras ka natulog? Bakit po binabahagi ito? Pag nilayan niyo po. Subalit napakabuti ng Ama, doon mo nakikita kung ano kaloob niya sa iyo. Yung sa kabila ng nakikita mo, nagbibiruan niya po ang dalawa, sabi nga ni Morris, nag-round na ako doon ako sa first room. Sabi naman nung manugang ko isa si Bemar, sabi niya, doon ako sa third room, sabi niya. Mga mahal, wala po akong pinanaligan, wala akong inasahan, kundi ang Panginoon. Mahirap silang painumin ng gamot. Subalit sabi ko, sige kahit tubig na lang, tubig. At naubusan pala kami ng sukang paumbong, nagpahingi ako sa taas. Ngayon po, nakikita ko yung apo ko, sabi ko, aba, sumuso ka, kung ayaw mo sumuso, inumin mo na lang gatas. Ayoko, sabi niya. Sige, inuto ko po. May outing tayo bukas. Pag hindi ka kumain, hindi ka makakasama. Anong gusto mo? Lugaw po. Purihin ng Ama. Sinong maglulugaw? Ade, tumawid po kami ng dahan na saan ba may lugaw? Kesa magluto pa tayo. Ayaw naman nila yung luluto. Gusto ko yung lugaw. Sabi niya, anong lugaw? Sabi ko, Ma, may tindang lugaw po. Sige, bantay mo asawa mo at kami na lang. Sasama daw siya. O sige, talokbungan. Purihin po ang Ama nang dahil sa lugaw, ginisawan. Salamat sa Ama. Sabi ko, sige kako, total nakakain na siya. Presko na ang pakiramdam ko sapagkat ang tao po kasi kapag nilalagnat, tumihina yung immune system bodies niya. Lalo na kung hindi makakainom. Nagkasubsingaw pa po dito, kinukot-kot sasaktan. Purihin ang Ama. Sabi ko, Ama, ayoko manghina ang kalooban ko. Nilalaga ko po sa iyo ang lahat. May talk pa po ako bukas. Patulugin niyo po ako. Pahimbingin niyo po. Purihin po ang Ama.
ang himbing ng tulog ko. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang sinasabi na biyaya. Alam niyo po, kung minsan gusto ko po mag-share sa inyo ng napakarami kung bakit kami nagtitibay, kung bakit kami nagbabata, kung bakit kami umaasa, sapagkat hindi namin gagawing kalokohan ng maging ganito para lang utuin kayo na wala naman kami sweldo sa inyo. Kaya lamang po hinihingi ng pagkakataon na kami ay maglingkod sapagkat nakita namin ang pinaglilingkuran namin buhay. Purihin ang Ama, salamat sa Kanya. Ayun po, pagkabanyos, kanina, nakalaya na po yung dalawang apo at hindi na rin daw masakit ang ulo, bahagya na lang. Ayun, nang dahil po sa lugaw, kahit na tinikmang ko kahit ako hindi ko kakainin, subalit dahil sa outing, nakakain ang apo ko. Kaya sabi po ng anak ko, tanda po nila lahat yan. Ako tinatanong kung anong araw aalis. Buhay po ba ang Ama? Nako, ano po ibig sabihin? May strategy ang Diyos. May pamamaraan po ang Diyos. Kaya kung kayo rin ay magbibigay kaparaanan sa mga kapwa ninyo, halimbawa po kayo, nag-aalaga kayo ng may sakit, hindi talaga pwedeng kuhanin sa pasigaw-sigaw yan. Utuin mo, lalo na yung bata. Ano po? Pero kapag ikay nabuksan na sa Panginoon, hindi mo na kailangang utuin. Kailangan ikaw naman ang gumawa ng paraan para makabukas ka ng pamamaraan ng Ama sa kapwa mo tao. Buhay po ba ang Diyos? Kung pag-aaralan nga po ba ninyo, bakit ba mamalasakitan mo yung kapwa mo, hindi mo naman kaano-ano? Bakit nga ba pinagpupunyagian mong mapaglingkuran at maalayan? Nang dahil ang nararamdaman mo sa sarili mo, habang nakakapagpagalak ka ng kapwa mo, iba yung galak din ang nararamdaman mo. Tama po ba? Kaya kung totoong paglilingkod at nasisiyahan ng naglilingkod, yaon ang gantimpala mong nakakamtan sa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya kayo pong lahat, kung mimithiin lamang ninyo na maging mabuti, kaya lang ang pananaw ng iba, pag ikay nagpapakabuti, para ka ba sa kanila'y nagmamagaling? Ano? Alam niyo po, ang mahirap lang sa tao, kung minsan sinasabi naman niya, hindi naman magawa. Kailangan pag sinabi mo, gawin mo, at nagagawa mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat napakahirap pong gawin na magpakatotoo, napakahirap pong gawin magpakatapat. Kaya lamang nagsusumakit, nagsusumikap para sa nasumpungan mong Diyos ng liwanag. Kaya sa inyo pong lahat, nawa ang karampot na bahagi para sa inyo ay magbigay linaw ng pananalig at pananampalataya nyo. Sa Diyos ang pag-asa, sa Diyos ang ligaya, sa Diyos ang galak, sa Diyos ang lakas, sa Diyos ang buhay. Sa Kanya ang lahat ng mabuti, kaya kung lahat ng tao sa Kanya magtitiwala, mananalig at tatanggap, sino ang taong magugupo? Mga mahal, tandaan po ninyo, habang pinagsisigawan ng kadakilaan ng Ama, ang pangtukso naman ng kalaban niya ay nandyan. Subalit, kung matibay ang pagtitiwala mo sa Ama at matapat ang pananalig mo sa Kanya, umaasa ka sa Kanya na hindi Kanya pababayaan sa bawat pahintulot niyang tukso sa buhay mo para mapakilala mong buhay ang pinaglilingkuran mo. Ang mga bagay na nagaganap sa buhay ng tao ay tukso sa pananampalataya, tukso sa pananalig, tukso sa pagiging matapat, tukso sa pagiging marapat, tukso sa pagiging pagtupad, tukso sa pakikipagtotohanan. Marami ang tukso. Subalit, ang Diyos Ama ay di mapanukso, kundi Siya ang kadakilaan na magliligtas
sa tinutokso at manunukso. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng sandali, kung bawat araw, maliwanag, malinis ang pag-iisip ng sinuman, walang maaagaw ng tukso sa kanyang buhay. Pakatandaan po ninyo, ang susuriin ninyo, huwag yung nagaganap na hindi maganda. Upang makalaban ka at makapagtibay ka, ang bawat nagaganap na hindi maganda sa iyo ay gawin mong isang masamang panaginip na hindi matutupad. Kaya hindi ka kayang gapiin. Subalit ang bawat pinagmamasdan mong mabuti, siyang magpapalakas ng kalooban mo, siyang magbibigay liwanag ng isip mo, siyang magpapatibay ng pananalig mo, at siyang magbibigay tagumpay sa iyo. At yan po ang dapat ginagawa ng mga anak ng Ama na tuwirang nagsasabing nasumpungan siya. At wag naman ang pakikipag relasyon mo sa Ama ay nagiging dahilan naman at nagiging daan para naman hanapan mo na ng hanapan na kapintasan ng iyong kapwa. At ipalabas mo at ipalabas na ikaw lamang ang magaling at mabuti. Mali din po yaan. Sapagkat ang sino mang nagpapakabuti at nagbibigay kabutihan, hindi niya sinusuri ang gawa ng kanyang kapwa na kapintasan at ipangangalandakan, kundi ang hahanapin niya ay ang damdamin ng Kristo't Ama upang itong maibigay sa kapwa niya. Sapagkat kung matatangay ka sa damdamin ng tao, malulugmok ka sa paglilingkod mo. Buhay bang Ama? At yan ang paraan at kaparaanan. Huwag mong suriin ang kapwa mo, ang pakahanap-hanapin mo'y ang dinadama mong Ama mo, upang sa gayon ang sa tuwinang maramdaman mo ang kalingat pagmamahal niya. Huwag yaong mga masasamang kaganapan sa buhay mo, sapagkat hindi ka niya makikita na maging matapat at hindi niya mapapatotohan ang tunay kanyang anak kung lahat ng nagaganap sa iyo'y galak. Kung tuwirang lahat ng natatanggap mo ay kasaganaan at wala kang dinaranas sa buhay mo para mapagpunyagian mo at mapagtagumpayan hanggang masambit mo buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya ang tapat na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya, anuman ang sambitin at anuman ang sabihin sa kapwa, pagninilayan mo na ito ba'y naaangkop sa marami o damdamin bilang pagkatao? Sapagkat kapag damdamin pagkatao ng naghari sa iyo, manunumbat ka na sa kapwa mo, susuri ka na ng mali ng kapwa mo. Subalit kapag damdamin ng Ama, ang kalahatan, pangkabuuan at pampaliwanag ng mabuti para sa kapwa-tao. Mga mahal, pawang katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaumbaga, walang taong perpekto, walang taong banal, walang taong hindi nagkamali. Kaya't ang pagkakamali ng kapwa ay panalangin at hilingin sa Ama, makaunawa rin silang katulad mong may pangunawa. Alalaumbaga, kaya nga't ang tinuturan ng Kristo ay pawang totoo, sapagkat ang katotohanan ang dapat malantad sa mundo. Subalit, huwag mong kalkalin, ukalin, at hanapin ang mali ng kapwa mo, subalit ang sarili mong pagkakamali ay tinatago mo. Buhay bang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko, ang layo ng Ama ay maging mabuti pawa ang lahat ng anak niya. Subalit, ang layo ng nag-iisang hangarin, ang mapabuti ay isya lamang. Alalaumbaga, hangarin mo ang kabutihan ng bawat kapwa mo at ang Ama ang papatnubay sa iyo. Pagharian kayo, mapuspos kayo, magliwanag kayo, makamtan nyo ang marapat sa mundo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang tagumpay na nakakamtan sa larangan ng kabanalan, hindi tao ang magbibigay. Alalaumbaga, kung nakamtan ito ng sinumang nagsumakit at nagsumikap, mapalad kayo,
Kaya't amay purihin at pasalamatan sa tuwina, patuloy niyong kamtin ang marapat mula sa Kanya. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Magmasid po kayo. At pag hindi totoo itong tinuran sa inyo na ito, kumuha kayo ng bato at pukulin nyo yung bukid. Huwag ako. Eto po. Sulong po. Magnilay po kayo. Kayong matatanda sa una. Masisipag po kayo, no? Subalit yumaman po ba kayo? Masikap kayo, no? Matipid pa kayo eh. Ba't hindi po kayo yumaman? Subalit, yung hindi nyo inaasahang magaganap sa pamilya ninyo, ngayon, mayaman, magandang buhay ng pamilya nyo. Tama po ba? Aba, ganyan po ang kapalaran ng tao. Ganyan lamang ang buhay na nagaganap sa mundo. Kaya, kapag ikaw ay pinagpala ng Ama, pinagsumikapan mo at pinagsikapan mo, ang sabihin mo sa kapwa mo, laban lang ng laban. Huwag kayong susuko, sapagkat kung ako nga nagsumikap din, subalit sa patnubay ng Ama, nakamtan ko ito. Yun, gusto ng Diyos yun. Totoong gusto niya yun, sapagkat isa kang tunay na halimbawa. Subalit kung may kasama ng kayabangan sa sarili mo, ay hindi na ito tama. Sapagkat hindi ka asenso at uunlad ang buhay sa ganang kasipagan lamang. Kung mali po ito, baybayin niyo sa banal na aklat at masusumpungan ninyo ang katugunan. Sa makatwid, may isang halimbawa ako sa inyo. 10 magkakapatid, mayaman ang pinagmulang magulang. Nang magwakas ang buhay ng magulang, pare-pares ba ang buhay nila? Kahit na pinantay ang mana? Hindi. Sapagkat pinakikita lamang na maliwanag ng Ama, kahit magkakapatid kayo at pare-pares ang binigay ng magulang nyo, pagdating ng kapalaran ng umiral sa inyo, magkakaiba kakamtan nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mapalad ka kung pinagpala ka, purihin mo ang Ama at patuloy mong ipanalangin, nawa ang kapwa mo ipagpalain din. O sulong, may isang halimbawa pa. Magkakasabay na magpapautang yan, may swerte at mayroong hindi. May pinagpala sa pagpapautang, may lumubog sa pagpapautang. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang nakikita lamang sa sanlibutan, ang siyang sininyo ay sinasambit. Ang siyang sa inyo ay nilalahad. Walang malibang isasambit at walang malibang ilalahad sa inyo, kundi ang kaganapan sa lupang ito. Subalit, hindi sa isang tao lamang nagaganap, kundi sa buong daigdig. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nagmensahe sa inyo at nagbigay ng marapat na mensahe sa inyo, hindi taong isa ang pinag-uukulan, kundi pang kabuuan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Sabay-sabay kayong tindera, subalit kundi pare-parehas ang kapalaran nyo, nang umunlad ang buhay ng anak mo, natapos ka sa pagbabakulera, subalit ang kapwa mo hanggang namatay, bakulera pa rin ito. Ganyan lamang ang buhay sa lupa, subalit ang pinakamahalaga, nangarap ka mang yumaman, subalit di mo nakamtan, ang Ama naman sa iyo ay hindi nawalay. Yaw ng pinakamabuting kapalaran mong nakamtan, sapagkat hindi ka narahuyo ng iyong pangarap at hindi ka nawalay ng iyong buhay sa iyong amang pinagmulan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat, ito lamang ang
dapat at dapat pa ring pagnilayan. Ang taong sa may malapit at sa kanya'y matuwid, tandaan ninyo, hindi gugutumin ang tiyan. Subalit, anuman ang gawin mo, kung ganang pagkatao mo, nasiyahan lumigaya ka man, kaluluwa mo'y patay pa rin ito. Sapagkat, ang nakasumpong sa liwanag, nasiyahan ng buhay, nagalak ang kaluluwa, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ang pundasyon ng gawain ito. Ito ang layunin ng Espiritu Santo. Ito ang pagnanasa para sa inyo. Kaya't kung ang tao ay nakikipagtotoo, makikita ang katotohanan, tatanggap sa katotohanan, makalalaya sa katotohanan ang tao. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. Nagkaramaniyahan. 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 Pakatandaan ninyo, magkakapatid man, sabay-sabay na doktor yan, mayroong mas mainam ang buhay ng kapatid niya. Pare-pare silang mayroon, subalit mayroong mas malamang ang kapatid niyang yaon kaysa sa kanya. Buhay ba, Ama? Ang mahalaga, anuman ang kinamtan ninyo sa buhay, Ama pa rin ang inyong damang-dama. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Sulong pagnilayan niyo po habang nangungusap, may pinakikita lamang po. Kapag nauso ang pugo at nabalitaan, maraming magpupugo. Kapag nagpugo na, hindi lahat ay maging katulad nung kapwa niya umasenso sa pugo na yaon. Tama po ba? Kaya minsan sasabihin, maganda ang itik. Pag parehas silang nag-itik, mayroong masenso sa itik. Kaya nga, ako'y hangang-hanga sa mga nag-itik lang, mga yumaman eh. Opo, hangang-hanga ako. Eh bakit po? Nang hindi ako ganito, ang dami ko rin hinanap buhay eh. Pero hindi ako yumaman. Masaya pa rin ako. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang mahalaga, anuman ang naging buhay mo, hindi mo niloko ang kapwa mo. Ang mahalaga, anuman ang buhay mo ngayon, wala kang iniisip na baka isang araw, sinabi, huy, nagnakaw ka. Huy, ninakawan mo ako. Di po ba? Yun ang masakit sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang pinakamahalaga, tanggap mo kung may utang ka, nangutang ka. Hindi mo kinakailat, hindi mo kinahihiya. Lantaran, sapagkat hindi nakakahiya ang may utang. Ang nakakahiya, ang magwalang hiya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa buhay ng tao, ang pinakamahalaga, matuto kang mahiya sa kapwa mo. Sapagkat kung may kahihiyan ka sa kapwa mo, may kahihiyan ka sa Diyos mo. Ang mahalaga, matuto kang magmahal sa kapwa mo. Sapagkat kung minamahal mo ang kapwa mo, minamahal mo ang bumuhay sa inyo. Ang mahalaga, minimithi mo ang kapwa mo, ay matutunan nila ang kung sinong ano ang Ama mo. Para sa gayon, pare-parehas kayo magpuri sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Masarap mabuhay. Lalo't higit kung sa palagay mo, may kasalanan ka, may pagkakamali ka, isinuko mo lahat sa Ama at nagsusumakit, nagsusumikap kang magpakababa sa kapwa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat na may karamdaman, ang pinakamahalaga, sumukot magpakababa. Sa inyong lahat na palagay nyo ay walang pag-asa, tandaan ninyo ang Diyos Ama ay pag-asa ng lahat. Sa inyong lahat na sa palagay nyo ay napakahirap ng buhay, tandaan ninyo kung ang panahon ngayon mahirap,
bukas magaan. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sa papaanong ngayon mahirap, bukas magaan? Hindi ka makapaghanap buhay sapagkat ulan ng ulan, hangin ng hangin, may bagyo. Kinabukasan, sumikat ang araw, maliwanag na naman. Sa makatwid, lagi niyong tatandaan dahil may tinatawagan kang Diyos na buhay. Sa tuwin ay may bukas pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakahirap mangaral at napakahirap magtuwid. Subalit, ang nangungusap at nangangaral sa tao ay matuwid at walang hirap para sa kanya. Kaya kung makikinig ang lahat sa mga tinutuwid, pakikinggan siya. Sa mga nilalahad ang dapat at marapat, tatanggap kukuha sila. Sa mga hinahandugan ng liwanag, magbabahagi ay liwanag ay siya at kakamti ng liwanag ng binahandugan, magkakaroon ng sikat ng bukas na liwanag sa lahat. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pakatandaan ninyo, mahirap, napakahirap ang tinatawid ng mga nagpapakatotoo. Subalit, nang dahil hindi nag-iisa, ang mahirap na yaon para sa tao, magaang nilalagpasan ng mga nagpapakatapat. Buhay ba ang Ama? Sadyang napakahirap magpakatotoo. Sadyang napakahirap maging totoo. Lamang kung hindi ka naman nanloloko at totoo ang ginagawa mo, ang Diyos mong totoo at tapat sa iyo, siyang magpapatotoong totoo kang tao. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? May tanong po. Wala po. Masaya na po kayo. Kanino dapat umasa? Sa Diyos ang pag-asa? Hindi kay Doktor Pag-asa. Hindi po. Ano lang po yung parang patawa lang, ano? Dahil sa Diyos po lahat ang pag-asa. Totoo po yan. Kaming mga naglilingkod po sa inyo, pag may pinagdaraanan kami, lumuluha rin kami. Umiiyak din kami baga. Sapagkat hindi naman po kami Diyos eh. Kami po ay taong tulad ninyo. Taong tulad ninyo. Na ang aming pinagdaraanan, pinakikibakahan ay tunay na wala kaming sandigan, wala kaming inaasahan, maliban ang Diyos na buhay lamang. Totoo po yan. Kaya kung mawawalan kami ng pag-asa at di kami sisigla ang pag-asa mula sa Kanya, kayo rin hindi na namin luluwalin. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Kaya ipanalangin niyo po kami na nawa ang aming pag-asa'y huwag mamatay sa Ama. Na nawa ang aming pagtitiwala ay tumibay pa. Na nawa ang aming pagsusumakit, pagsusumikap ay magningas pa para kami makapagpatuloy na maglingkod sa inyo. Sapagkat katulad po kaninang umaga, talaga pong nasabi ko, isasarado ko na ang CR na ito. Aba yung isang cups po, huwag po kayong magagalit at magdaramdam. Ano po? Parang gusto kong umiyak na hindi maiyak. Bakit po? Para po bang ang pakiramdam ko'y busabos na kami? Para po bang pakiramdam ko'y wala nang karespeto ang tao? Eh kung totoo pong nire-respeto, alam nyo naman po ang bakurang ito ay hindi naman po kung kanino. Isipin nyo po ang CR ay may dumi, nakakalat pa. Sa inyo po kaya gawin yan, gusto nyo? Eh kung pong ipapadlak ko lahat yan,
at wala na pong makapag-CR, malinis po ang bakuran na ito. Alam niyo po, kung gusto po ninyo ng malinis, kami rin po'y gusto namin ng malinis. Alang-alang lang naman po sa Panginoon, kaya bakurang ito'y inialay. Alang-alang po sa Diyos. Alang-alang sa misyong iniyatang niya. Hindi ko na inisip ang mawala ng pwesto, kundi buong galak, buong pagpapakababa at buong katapatan kung hinandog ang bakurang ito. Nawa naman po, kung mayroon mang pagkakamali pa kayong nakikita, wala na po akong may bibigay pang masigit doon. Sa Diyos na po magmumula kung may bibigay pa siyang masigit. Subalit, pinagsusumikapan ko na pong lahat ay mapatama, lahat ay maibigay sa inyo ng buong galak at buong mabuti. Subalit, bakit ganito pa ginaganti? Kaya kapag ang inisip mo ay tao, hindi ka na maglilingkod sa tao. Bakit po? Ang inyong kapaboran, ang inyong kagalingan, ang inyong pagbabago, ang siyang hangarin at layunin. Una, wala naman pong hinihingi sa inyo kahit magkanong bingi na 5. Ni hindi sinabi sa inyong maglinis kayo dito. Ni wala pong sinasabi sa inyong magbigay kayo para sa kuryente. May tubig naman pong tumutulo doon. Bakit kailangang iwanan na hindi linisin? Kung may malasakit po kayo, padama ninyo. Kung may pagpapahalaga at paggalang po kayo, ipadama nyo. Bagamat hindi po kayo, kung sa palagay mo'y hindi ikaw, hindi ka magagalit. Tama po ba? Subalit, pakatandaan po ninyo, kayo rin may bakuran, may tahanan. Gusto po ba ninyong araw-araw wala na kayong kapayapaan ng bakuran? Wala na pong tahimik na dapat. Kung walang ganito, dapat po tahimik ang bakuran namin. Tama po ba? Dapat po walang taong araw-araw ay may magbabasura sa'yo. Isipin niyo po yung basura ninyo, may tagasunog na iba. Sino po? Lahi ko rin. Huwag naman po ninyo kaming kawawain. Kawawa na nga po kami, kinakawawa pa. Ang tagawalis dito, sino po ba tagawalis dito? Sa bakuran, sa laman asawa, kapatid, bayaw, hanggang doon, sa basurahan doon. Kapatid sa espiritu, dito, tagalinis sa dakong ito, hanggang doon, sa banyusan. Pag lumisan po ang pasyente, ang iniiwan sa amin ay basura. Sige po, kung tao ang iyong iisipin, palagay niyo po, makapaglilingkod pa ako? Maglilingkod pa ba ako kung hindi ko sinasalang-alang ang Diyos? Mga kapatid, hindi ko po pinatatanaw ng utang na loob sa inyo. Hindi ko po ito pinatatanaw ng utang na loob sa inyo, sapagkat ako mismo ang may gustong maglingkod ako. At ang paglilingkod ko'y hindi ko sinusumbat sa inyo sapagkat gusto ko ito, tinanggap ko ito. Minahal ko ito sapagkat nadama ko ang Diyos. Ginusto ko ito dahil nagpakilala ang Diyos na buhay siyang kumikilos. Hindi dahil sa inyo, kundi dahil nadama ko siya. Ginusto ko po ito, hindi dahil may bayad ako. Sapagkat mula sa unang paglilingkod ko'y wala pang nagbayad sa akin. Hindi ko po'y pagmamagaling yaon, subalit yaon ang totoo. Kung may tinatanggap man ako at nakakatanggap ako, hindi ibig sabihin ay nagpasuhol ako. Sapagkat alam ng Panginoon kung sino ako. Hindi ko na kailangang ipagmagaling at hindi ko kailangang ipangalandakang ako'y mabuti at mapakabuti. Kundi, siya na po ang bahala at siya nang nakababatid
ng kung sino ako. Hindi ko kailangang magmagaling sa inyo, sapagkat ang nais ko lamang po, makapaglingkod ako at magtagumpay habang ako'y nabubuhay. Sapat na po ang maligayang puso ko at may mga kasamahan akong naging tapat na lingkod din. Yaw ng kaligayahan ko ang magkakasama kaming naglilingkod ng matapat. Ang naunawaan namin kung ano ang Diyos. Kaysa, minsan nga po nakapagtatanong ako, bakit maka-Diyos pala sila at nasa Diyos pala sila? Ba't di nila nararamdaman ang hirap natin dito? Ba't di nila naunawaan? Sige po, kung may manunumbat sa akin, kala ko ba hindi tumatanggap, bakit may ganito? Kanino po ba ito? Sa akin po ba ito? Isa man sa kuryente na dyan, opo, nakapangalan sa akin, kabiyak ng puso. Opo, sa ngayon hindi na ako nagbabayad nun sapagkat wala na ako ibabayad. Subalit, ang lahat ng gamit dito ay hindi ko pag-aari. Pag-aari ng Diyos. At sa inyo, ang pakinabang, hindi sa aking pamilya. Hindi po sa aking pamilya. Sa inyo ang pakinabang sapagkat titira po ba ako dito sa dambanang ito? Itutulog ko po ba dito mga anak ko? Hindi. Kaya ang pakinabang po dito ay sa inyo, mga minamahal ko. Kaya naway pagmalasakitan ninyo. Ang electric fan po na yan, pupunta ba dito ba ang mga anak ko para makipagkuryente at makitipid-tipid ako? Bibit-bitin ang higaan para dito sila? Hindi po. Ito ay sa inyo. Ang sa inyo ay malasakitan nyo. Ang sa inyo ay mahalin ninyo. Sapagkat niloob ng Diyos na magkaroon ng ganito upang magkaroon katuparan, ang kanyang salita ay walang pagkabula. Ang gusto ng tao ay gumaling, ang gusto ng tao ay paglingkuran ng matapat, ginagawa na po namin lahat ang magagawa namin. Kung para sa inyo hindi pa sapat, maghanap po kayo ng mapakagaling. Subalit, hinihiling ko sa Ama, na nawa mahulagpusan ko, na naway makaya, na naway wag akong magsawa sa tao. Sapagkat ayaw kong mawalay sa piling ng kanyang espiritu. Masaya po ako na naglilingkod, tinatalikdan ko kung ano man ang dapat ko pang obligasyon. Inuuna ko ang paglilingkod sa inyo. Subalit, magkaroon naman po kayo ng tunay na paggalang, pakikipagtotoo, at katapatan sa puso nyo. Sapagkat, hindi kami makapaglilingkod sa inyo ng walang katapatan, hindi kami makapaglilingkod sa inyo ng walang katotohanan, kung hindi mula sa Diyos ito, hindi nyo na po ako makikitang maglingkod sa inyo. Bakit? Kaya nga po maliwanag na tanong, may bayad ba kayo? Kung may bayad kayo, malamang ang dahilan kaya ako naglilingkod, nakikinabang ako sa inyo. Subalit, nakatungo po ang Panginoon, alam niya ang aking buhay, kilala niya ako kung sino ako, alam niya nagaganap sa buhay ko. Isa man sa inyo, walang may bayad at nagbayad dito. Buhay ba ang Ama? Kaya, para mabilis pong matugunan kayo ng Diyos at para mabilis kayong pakinggan, gawin niyo po yung tama. Hindi nung nandito lang kayo, nakaupo lang kayo. Naghihintay na lang kayo ng grasyang gumaling. Naghihintay na lang kayo ng inyong makukuha. Wag po ganon. Hintayin nyo kung paano nyo ang Diyos ay makikilala pa. Damhin nyo kung paano siya magpapakilala sa inyo. Damhin nyo kung paano nyo siya mapapakilala sa kapwa nyo. Buhay ba ang Diyos? At pakatandaan po ninyo, habang dinadama mo ang Diyos na pinakikipaglaban mo siya, napapadama niya sa iyo na buhay
nabuhay siya. Sapagkat kung hindi po, ano nga po bang dahilan? Bakit ka nga ba maglilingkod ng ganito? Subalit napakaliwanag po ang patotoo. Ang Diyos ang buhay at ang Diyos ay galak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat na may matapat na pagtitiwala, pananalig at pagsamba, pagsikapan po ninyo na makilala nyo pa siya. Pagsumikapan po ninyo na madama pa siya. Sapagkat ang Diyos ay nagpapakilala, naway makilala ninyo. Pagpalain kayo. Sabi ko po, papadla ko yan. Paano po kung walang malakas ang sikmura na caps? Nangamoy po kami dito sa bakuran. Amoy na amoy po doon yun sa bahay namin. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko nga po, kahit simple lang ang buhay namin, payapa kaming nabubuhay noon, tahimik kaming pamilya, kahit kami mahirap lang. Subalit nang pumasok na ako sa ganitong obligasyon, dami ko nang pinagdaanan. Pero dahil sa Diyos, ako'y lumalaban. Dahil sa Diyos, magnilay po kayo. Mahirap magmagaling. Hindi ko na ipagmamagaling kung ano ginagawa ko. Bahala na po ang amang nakababatid ng lahat ng ito. Puro ka pagmamagaling. Kaya mo nasasabi pagmamagaling sa kapwa mo, kung mayroon kang ipagmamagaling, ay wala ka nga ipagmamagaling na yaman, di ba? Kaya ang mabuti ang gawin mo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. O, tingnan niyo po. Isang maliit. Yan, mabait ka. Mamigay ka nga. Alam niyo po, galit po ba kayo? Paumanhin po. Ako hindi po nagagalit. Kaya lang po, kailangan sabihin ko po ito totoo, di po ba? Aba? Ako po'y mahina ang sikmura ako, hindi ko kayang linisin yun. Kaya kung wala pong maglilinis, abay bahala kayo. Ano po? Sa sarili kong CR, makapaglilinis ako. Pero yung ganon, inaamin ko po, patawad po. Pinatapang lang ako ng Diyos sa bagay na dating kaduwagan ko. Pero doon po sa ganon hindi pa yata ako binabago. Siguro po alam ng Diyos na hindi ko kasalanan yun, kaya hindi niya binabago yun. Tama po ba? Sapagkat sadya naman pong may mahina ang sikmura sa ganong bagay, ano? Tayo po, napakasarap umupo ng malinis, di po ba? Napakasarap pumasok sa CR na wala ka naaamoy. O di po ba, pag halimbawa nagpupunta tayo, nagbibiyahe, kahit ihing-ihi ka na, yung mga nadadaanan mong CR na marumi, matitiis ko pa, doon na, malinis doon. Hindi po ba sasabihin nyo ganon? Dapat po tayo'y matutong magmalasakit nang makamta natin ang galak mula sa Diyos ng pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Hindi naman po nang hihingi sa inyo ng pambuhos ng tubig. Pipihit na lang doon at may tubig. Hindi naman ang hihingi ng panlinis doon. Nililinisan po yaon. Ulitin ko po, hindi po ito komersyal. Paalala lamang. Buhay po ba ang Diyos? Sa mga nakakaunawa, tatanggap pagpalain po kayo ng Diyos. Sa mga hindi nakakaunawa at walang pangunawa, magising naman po. Sapagkat
Ang sabi nga ng Panginoon, ang masakit sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Kung lagi na lamang ganyan at ganyan ang gagawin ng pinaglilingkuran mo, sabihin mga pukunching mahal kita, hindi ako maniniwala. Sapagkat ang nagmamahal, pinangangalagaan ang minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Ang nagmamahal, pinagmamalasakitan ang minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, pinadadama ang pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung sa salita lang yung sasabihin, mahal kita po, kunching. Subalit, nasaan ang pagmamahal? Wala akong madama, wala akong makita. Mahal ka nga ba talaga? Mamahal, ipadama niyo po ang pagmamahal sa kapwa niyo. Huwag sa salita, lakipan niyo ng gawa. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pangunawa ang bawat isa, magalak ang kalooban sa pagkilala sa Ama, umasa't maging tapat sa pag-asak sa Kanya, at mapapatotohanan niyang siya'y buhay na kumikilos sa bawat isa. Pagpalain kayo. May tanong po ba? Paumanhin po. Ako'y malilate sa oras. Ano po? Magbibiyahe pa po kami. Magbibihis pa ako. Kailangan ako'y 3:30 naroroon na. Bibiyahe pa po. Paalam po. Pagpalain po kayo ng dakilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pasensya na po.